Magandang umaga po, no? Bago ang lahat, itaas po muna natin sa mga gawain ito sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagmamahal at pangangalaga sa amin. Maghari po nawa, Ama, ang kalooban ng inyong pinakamamahal na anak, na si Jesus Kristo na aming Panginoon Diyos. Amen, Amen, Amen. Naway manatili sa atin ang pagpapala, pinansyal ng kataas-taasang Ama, pagpapala, kalakasan ng kalusugan, pagpapala, kalinisan espiritual, sa ngalan ng ating Panginoon Diyos na si Jesu Kristo. Amen. Jesus Kristo. Amen, Amen, Amen. Kaya po kinukumpleto kong Jesus. Hindi Jesu. Kasi Jesu Kristo, di ba? Parang walang letra, kulang ng letter S eh. Jesus Kristo. O kaya Kristo, Jesus. Diba? Kaya lang nakasanayan ko na yun na uuna yung Jesus eh. Kaya Jesus Kristo. Okay, ganito po yun. Marami kasi nang nangyayari sa ibabaw ng lupa sa panahon ngayon. Bakit? Sinasabi nila na ang kaligtasan daw nasa pagbabasa ng Bible. Ang sagot ko naman po, opo. Kung isa sa buhay natin ang pagbabasa. Pero kung nagbabasa tayo at hindi mo isinasabuhay, walang buhay. Pag walang buhay, ano ang tawag? Patay. Kaya ang mga banal na salita ng walang pagsasagawa ay patay na salita. Tulad ng pananampalataya na hiwalay sa paggawa ay patay na pananampalataya. Gano'n ha? Ito na po yun. Marami po ang nagtatanong, ano raw po yung mga kasangkapan na yan na tinatawag na sacramental tools? No? Wala raw katotohanan yan, hindi raw yan totoo. Salamat po sa tanong. Salamat po sa sinasabi niyong hindi totoo. Kasi kaya po ako nandito para hindi ako makilala ng tao. Kaya ako nandito, kasangkapan ako ng Diyos para makilala nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Dahil ang Diyos po, kaya sa sumaatin upang gabayan tayo sa pamumuhay espiritual. Kaya tayo natumba, namumuhay tayo literal. Ang mga tao kasi namumuhay sa literal, naghahanap ng pera. No? Naghahanap ng kaligayahan. Naghahanap ng kapangyarihan, karunungan, lahat hinanap. Nasa kanya na yung kapangyarihan, naghahanap pa. Hindi na uubos ang paghahanap. Kasi, kadalasan sa tao, hindi nakokontento sa kalagayan. Kaya nga may salita, no? Contentment is not having what you like, but liking what you have. Kasi iba, meron na, naghahanap pa. Kita nyo, di ba? Marami matataas na opisyal ang gobyerno. Mayayaman to. Mayayaman na, bakit nagagawa pa nila magnakaw? Ay, sorry po hindi ko kayo pinagbibintangan Nagagawa pa nilang manloko. Pero ang buhay nila talaga po, no? Kami pong mahihirap, magkaroon lang ng konting, no, gamit para makakain, sapat na. Samantala yung mayayaman, no? Sana naman po, mayaman na kayo, katapatan ng kailangan. Kasi bakit, para kayong kulang. Kulang kayo. Bakit? Ang taong laging kulang, mas mahirap pa yan sa paningin ng Diyos kaysa sa taong mahirap na hindi nagkukulang. Ganun po, no? Kaya naniniwala ako, kaya po may sinabi ang banal na mensahe, magkakaroon ng bagong langit
at bagong lupa. Kasi po, manggagaling sa langit, yung salitang our country Philippines, it will become New Jerusalem. Ang Jerusalem po, hindi manggagaling sa Middle East. Manggagaling po yan sa langit. Kapag sinabi ng Ama, ang lugar mo gagawin kong aking bayan, gagawin niya po yun. Kaya po tayo, tatangkilikin tayo ng hindi mabilang na tao sa buong mundo. No? Kahit maliit lang tayo, sinabi nga ng Ama, yung maliit, pag nandyan ako, malaki rin. Mas malaki ito sa pinakamalaki. One with God is a majority. Kaya pakakatandaan natin, no, mga kapatid ko minamahal, katulad sa mga gamit, bakit daw ang Ama hindi raw sa gumagamit ng mga gamit, di ba? Hindi niya raw kailangan ng mga protection. Kapatid, Ama yun eh. Kaya niya gawin lahat. No? Sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, magkakaroon ng gusto niyang magkaroon. Hindi katulad natin mga tao, no? At saka mali yung salitang hindi gumagamit ang Ama. Kasi tayo gamit ng Ama eh. Kala ko ba hindi gumagamit ang Ama? Kaya niya nilikha ang tao para maging kasangkapan niya. Kaya lahat na nakikita natin sa buong mundo na nangyayari ngayon, gawa ng Diyos yan. Bakit? Tayo ang kasangkapan ng Diyos. Kaya nagkaroon ng eroplano, nagkaroon ng sari-sari, ginawa ng Diyos yan. Ginamit tayo ng Diyos na kasangkapan para magawa. Bilang kasangkapan, binigyan niya tayo ng kaalaman. Pinalago niya ang kaalaman natin sa salitang the knowledge will increase. Kaya mga kapatid ko minamahal, huwag kayong masyadong magmarunong. No? Gamitin natin, sundin natin ang isinulat ng Panginoon Diyos, yung Espiritu ng Diyos ng buhay sa ating pusong laman. Isinulat po yan. Kaya tandaan nyo, kahit ano pang sinasabi, kahit na ano-anong uri ng talata, ang mga nakasulat po sa banal na aklat, isinulat po ito para tularan natin yung mga tao na sumusunod kay Ama. No? Yung po yung susundin natin. Pero, hindi para talaga sa atin eh. Hindi para talaga sa atin, yung para sa kanila yun. Meron para sa atin na isinulat ng Panginoong Hesus nga sa panahon ngayon sa ating puso. Yung po yung tinatawag na aklat ng pagsunod. Ano po yun? Nakalagay sa aklat, follow me. Sumunod kayo sa akin. Ano nakasulat? Maging tapat ka, magpakabait ka, tumulong ka, di ba? Nandun lahat. Maging tapat ka, masunurin, madasalin. Yun po na lahat ng mabubuting salita nakasulat. May nakasulat sa atin, bet kung saan pa tayo nagbabasa. Kaya, yung binabasa nyo, pinasara na po yun. Sorry po kasi sa Daniel 12:4, sinabi ng Ama, Daniel, isara mo na ang mga salita. Tatakan mo ang aklat. Hanggang kailan po? Hanggang panahon ng kawakasan. Tinatakan yan para hindi na buksan. No? Ngayon, inilagay ni Daniel sa kaban. Yung kaban, lalagyan yun kaban. Ano yung nilagay doon? Tipan. Ano yung tipan? Yun ang aklat. Ang tipan kasi, ang kaulugan, kasunduan. Yung po yung nakasulat doon, kasunduan. Kaya lang bakit hindi sinusunod? Inilagay na doon. Nilagyan ng padlock. Nilagyan ng kirubin. Gintong kirubin. Noong namatay na po si Daniel, nagdatingan na yun po yung mga abusado. Kaya ang tawag sa kanila, tulisan magnanakaw. Bakit po? Sinira nila yung kaban. Ninakaw nila yung kirubin. Tinunaw nila. Bakit kala nyo ba?
yung ninakaw niyong ginto na yon, nagkaroon ng sumpa. Kaya ang ginto, nagkaroon ng sumpa. Kasi kita niyong ginto, laging nakawan. Nakawan. Ang gera, kala niyo ba, naggegera ito sa batas ng tao? Naggegera ito nang dahil sa ginto. Ginto kasi, hindi tayo magkakaroon ng pera nung walang ginto. Ang ginto po kasi, ang nagpo-provide ng pera. Hindi ibinibili ang ginto. Inilalodge yan sa World Bank. Pag nilodge yan sa World Bank, bibigyan ka ng authority na mag-produce ng pera. Yun po yun. Yun po talaga yun. Kaya yung yung bansa na walang ginto, walang pera. O mababa ang value ng pera. Kaya ngayon, mga mahal kong kapatid, itong araw na ito, nagpapasalamat po ako, no, nandito kayo ngayon, no, ang tatanggapin nyo, yung napakalakas, no, ng pagpapala ng Ama, sa karunungan, sa puso, sa salita, ang tanging tataglayin nyo ngayon, kokontrolin natin ang ating sarili, na yung ating emotion. Kasi may mga aasar. Di ba? Habang inaasar ka, kalmante lang. Habang inaasar ka, kalmante ka, siya maaasar. Siya yung nang-aasar eh. Di ba? Kita mo sa akin, may sakit daw ako. Binalik ko. Oh, ako wala. Ikaw may sakit. Di ba? O sabi raw, katulad no, saan mo kinukuha yung kapangyarihan? Oh, para magliwanag ang utak mo ha. Papaliwanagan kita. Bakit pa kita papaliwanagan? Para nga magliwanag eh. Kaya nga paliwanag. Oh. Ang Diyos po gagamitin ako. Kasi alam ng Diyos, tapat ako sa Kanya. Sino may kapangyarihan? Wala po akong kinuhang kapangyarihan. Naghari ang kapangyarihan ng Diyos upang gamitin ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa katawan ko para makapagpagaling ng tao. Tama po ba? Oh, yun. No? Pogi ba ako? Oh. No? Alam niyo mga kapatid, kaya pag ginamit tayo ng Diyos, pag gumaling na, salamat po, pinagaling niyo ako. Huwag ka sa akin magpasalamat sa Diyos. Kasi pag in-accept mo yun, ina-accept mo ikaw yung nagpagaling. Dapat wag mo i-accept. Dapat wag. Kasi po, tinitignan ng Diyos yung God counting us. Tinitignan niya kung sino ka talaga. Kung nagmamataas ka, kung tinatanggap. Kita niyo may pastor, siya raw Diyos. Di ba? Kaya nakulong, di ba? Sa kabarman na di ba? Siya raw ang Diyos, ano lang. Sorry po hindi wala akong binabanggit na pangalan Tapos, basta tandaan nyo, okay, babanggitin natin. Babanggitin ko na po. Alam mo, Pastor Kibuloy, hindi ka masamang tao. Totoo sinasabi mo. Totoo ang sinasabi mo. Kasi yung sinasabi mo, sinabi ng Diyos. Kaya lang po nagkulang ka, nagkamali ka, inaccept mo ikaw yung Diyos. Hindi. Pwede mo sabihin, ginamit ka lang ng Diyos para sabihin na sinabi ng Diyos, ako ang may-ari ng inyong kaluluwa. Not you. Pwede mo naman pwede mo na accept na ganito po yun. Kasi yun na sinabi ng Diyos ako may-ari. Huwag mo sabihin, huwag mo i-accept na you o ikaw. Katulad ng sister, di ba? Nakita ko na ang Ama. Op. Sister, nakita ko na ang instrumento ng Ama. Kaya dapat yon, bibigyan mo ng linaw. Kasi pag in-accept mo yon, in-accept mo na Ama ka. Kuha nyo yun Ayun.
Nakasimba ko yan, Father. Ha? Nakasimba po ako din sa kay Kibuloy. Opo, wala namang problema eh. Mabuting tao naman si Kabuloy eh. Mabuting tao. Yung pagdating ko doon, Father, sabi ng nag-pastor doon isa, si Kibuloy at ang Diyos ay isa. Parang Hindi, papaliwanag ko lang po sa inyo, no? Papaliwanag ko po sa inyo, no? Ito po yun, ito po yun. Para makuha nyo po yung makuha nyo yung logic. Ang Ama po ay nasa atin lahat. Nasa babae, nasa lalaki, no? Nasa atin lahat eh. Kaya nga, no? The Lord is with you, di ba? Kasi God, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal, nasa atin. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos nakalukob sa atin upang ipakita natin sa tao na lahat tayo nilulukuban ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi tayo'y nakalukob sa Diyos. Ang Diyos ang nakalukob sa atin. Di ba? Kaya minsan po, mali lang yung interpretation ng isipan ng tao, no? Kasi ang Diyos, kaya nga sumaatin para na maging isa tayo na tapat na naglilingkod sa Kanya. Kasi po, hindi tayo pwedeng maging equal. Kaya pag sinabi mong si Kibuloy at ang Diyos isa, no? Ilagay natin sa tamang sa tamang pag-intindi. Hindi lang po kasi inunawa. Sa totoo lang, si Kibuloy at ang Espiritu ng Diyos, no? Ang Espiritu ng Diyos na kay Kibuloy. Hindi si Kibuloy ang Diyos. Espiritu po ng Diyos. Kasi yun po talaga yung Kaya lang po, sana po mga kapatid ko minamahal, ako po ang taas ng pagrespeto ko kay Kibuloy. Kasi nga, tama naman yung sinasabi niya, ang mali lang doon, yung pag-accept na ikaw na yung Diyos. Yun. Kaya nga po may salita na pagdating sa Biblia, spiritual, huwag kang magpapatawag na Ama. Spiritual. Pero pwede ka magpatawag ng Ama sa flesh, sa katawan. Kasi Ama tayo ng ating mga anak sa lupa. Hindi tayo Ama, no? Hindi tayo Ama ng lahat sa spiritual. Hindi yon. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, para maunawaan lahat. Lahat po ng mga mangangaral, lahat po sila tama. Kahit si Eli Soriano, tama. Iglesia ni Cristo, tama. Wala na po mali dyan. Ang mali lang po dyan, yung bakit hindi nila tinatanggap ito. Kita niyo po, Iglesia ni Cristo. No? Yung salita nilang, sumanib kayo sa amin at kayo'y maliligtas. Kung susunod kayo nga sa batas. Kasi po marami Iglesia ni Cristo, di ba, nagpabahay? Pabahay, libre. No? Hulog, maliit lang. Pero pag nalaman ng batas na Iglesia ni Cristo, ang ibinabahay mo, kabit mo, palalayasin kayo. Dapat, tama ka. Mamumuhay kayo sa pamumuhay kabutihan. Yun po sila. No? Kaya lang po, kung merong nagkasala, nilahat na. Wag. Lahat po ng gubat, hindi maaaring walang ahas. Lahat po ng tinatawag na kultura, hindi maaaring walang masama. Hindi lahat ng Muslim mabuti. No? Hindi lahat ng Katoliko mabuti. Hindi lahat ng mga ibang mga sekta mabuti. Sa isang samahan po, may lumalabas, kahit nga po sa magkakapatid eh. Dadalawa na nga lang yung magkapatid, pinatay pa yung isa eh. Dadalawa lang. Di ba? Tayo kaya hindi pa mabilang. Kaya ganito na lang po, maging mabuting tao tayo sa harapan ng Diyos. Kung ano po yung dinidikta ng ating puso na isinulat ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, sundin natin.
Kung ano rin po yung nakasulat sa banal na aklat, sundin. Hindi ko sinasabing huwag niyo sundin. Kasi marami pong mga propeta na pinagpala pero sumuway. Di ba, isang propeta si David, pinagpala ng Diyos. Pero nung inasawa niya yung asawa ng general, isinumpa siya. Si Solomon, pinagpala. Pero nung nag-asawa siya ng 1,000 babae at sumamba siya sa Diyos-Diyosa ng kanyang asawa, sinumpa rin siya. Pinagpala ang dalawa, si Abel at saka si Cain. Di ba? Pero nung pinatay ni Cain si Abel, sinumpa si Cain. Pero lahat po yan. Si ano po, hindi nakarating sa promised land, si Moises. Pinagpala rin si Moises. No? Pero si Moises naglagay ng batas, 10 utos. Pero naglagay siya ng batas, 200, more than 200. No? Law, rules, and command. Kaya po, kaya tayo pinagbabasa para maging batayan yung binabasa natin kung ano yung tama at mali. Kaya po, wala pong maling nakasulat, ang mali yung ginawang mali. Kaya nasa sa inyo na lang po, no? Magpakailan pa man mga kapatid, hindi po ako kumokontra sa Bible. Sumusunod po ako sa mga aral ng Bible na dapat natin sundin yung mga tamang gawain ng tao. Nandun po yung batayan. Sumunod tayo sa tamang gawain. Yan po Kaya meron naman pong wala ng pagkakamali na sa puso natin. Kita mo, pag mali, nasasaktan ka. Oo. Bakit ka nasaktan? Mali yung ginawa niya Bakit ka masaya? Tama yung ginawa niya Kaya yung puso natin, no? Nagsasalita yan sa pakiramdam. Nakakakita rin yan ang ating isip. Sister Colleen, di ba? May mata isip natin. Pumikit ka. Mag-isip ka ng kape o biskwit. Makikita mo yan Meron po ang tawag doon, visualization. Maraming salamat po sa napakikling aral, pero napakalaki po itong tulong sa ating mga handang maglingkod sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Sabi ng Ama, mahal na mahal niya kayo. Ako rin po, mahal na mahal ko rin po kayo na. Sige po, susunod po muli.